Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 3. Pagkatapos nito, nilipot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkakamali. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, pagalingin, at ibalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Hipuin mo po ang kanilang mga karamdaman. Ito man ay hypertension, diabetes, sakit sa kasukasuhan, at iba pa, upang sila, o Diyos, ay lakad sila o makagawa sila ng normal. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Kung sila man ay nasa hospital o sa kanilang mga tahanan, abutin mo sila, Panginoon, upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Nagsisihanda upang pumasok, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makalumakad ayon sa iyong kalooban. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigang magsasaka, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka upang marami po silang maitatanim na mga pagkain katulad ng prutas, gulay, palay at iba pa. Ngayong Hesus, sa umagang ito, dalangin din namin ang mga kaibigan namin na magsiselebrate ng kanilang kaarawan. Ingatan mo sila at ang kanilang buong sambahayan.
Bigyan mo sila ng pangailangan nila, Panginoon, sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagbuklurin ng pagmamahalan upang sila, O Diyos, ay patuloy na lumakad ng may pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. The Heart of Christ. Yan po pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. The Heart of Christ. Ang puso ni Jesus ay dalisay. Ang tagapagligtas ay mahal ng mga libo-libo, ngunit kontento na siyang mabuhay ng isang simpleng buhay. Kinakalinga siya ng mga babae, ngunit hindi siya nakusahan ng mga kaisipang mahahalay. Hinamak ng sarili niyang nilikha, ngunit handang magpatawad sa kanila bago pa man nila hilingin ang kaniyang kahabagan. Si Apostol Pedro na naglakbay kasama si Jesus sa loob ng 3.5 taon ay nilarawan siya bilang isang korderong walang kapintasan at walang batik. Pagkatapos na gumugol na parihong dami ng oras kasama si Jesus, ay sinabing, and in Him is no sin. 1 John 3:5. Ang puso ni Jesus, mga kaibigan, ay mapayapa. Nag-alala ang mga alagad sa kung ano ang ipapakain nila sa mga libo-libo, ngunit hindi si Jesus. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa problemang iyon. Sumigaw ang mga alagad sa takot, sa bagyo, ngunit hindi si Jesus. Tinulugan niya ito. Nilabas ni Pedro ang kanyang tabak upang labanan ang mga sundalo, ngunit hindi si Jesus. Itinaas niya ang kanyang kamay upang magpagaling. Payapa ang kanyang puso nang iwan siya ng kanyang mga alagad. Nangawa ba siya at umuwi? Nang ikaila siya ni Pedro, si Jesus, nang dinuraan siya sa mukha ng mga sundalo, nagbuga ba siya ng apoy sa kanila? Malayo doon, mga kaibigan. Payapa siya. Pinatawan niya sila. Tumanggi siyang magpakontrol sa paghihiganti. Tumanggi siyang magpakontrol sa anumang higit sa kanyang mataas na pagkatawag. Ang kanyang puso ay may layunin. Maraming mga buhay ang walang partikular na pinupunterya sa buhay. Nakatuon lamang si Jesus sa iisang bagay, mga kaibigan. Ang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan nito. Iyon ang tuon ng Panginoong Hesus. Kaya niyang ibuod ang kanyang buhay sa isang pangungusap lamang. The Son of Man is come to seek and to love that which was lost. Luke 19:10.
Nakatuon talaga si Jesus sa kanyang gawain na alam niya kung kailan sasabihin. Mine hours is not yet come. John 2:4. At kailan sasabihin, it is finished. John 19:30. Ngunit hindi siya masyadong ganoong katuon sa kanyang layunin na naging hindi na siya kaya-aya. Sa kabaliktaran nga oo, gaano kaya-aya ang kanyang mga kaisipan. Naakit ang mga bata kay Jesus. Kaya niyang makikita ng kagandahan ng mga liryo, kagalakan sa pagsamba, mga posibilidad sa mga problema. Gugugol siya ng mga araw kasama ang napakaraming mga may sakit at naaawa pa rin siya sa kanila. Gumugol siya ng 3 dekada na nakalusong sa burak ng ating kasalanan. Ngunit nakakita pa rin siya ng sapat na kagandahan upang mamatay para sa ating mga pagkakamali. Ngunit ang pinakakatangi-tanging katangian ni Kristo, mga kaibigan, ay ito. Ang kanyang puso ay espiritual. Ang kanyang mga kaisipan ay sumasalamin sa kanyang malapit na ugnayan sa Ama. I am in the Father and the Father in me. Sinabi niya. Ang una niyang pangaral na itinala ay nagsisimula sa mga salitang, "The Spirit of the Lord is upon me." Luke 4:18. Siya ay pinangunahan ng Espiritu at puspos ng banal na Espiritu. Bumalik siya mula sa disyerto sa kapangyarihan ng Espiritu. Kinuha ni Jesus ang kanyang mga instruction mula sa Diyos. Ugali niya na pumunta sa pagsamba. Ugali niya ang pagsalo-salo ng kasulatan. Sabi ni Lucas, He withdrew himself into the wilderness and prayed. Ang mga oras niya ng panalangin ang gumagabay sa kanya. Minsan siyang bumalik galing sa panalangin at inanunsyo niyang oras na para lumipat sa ibang lungsod. Marcos 1:38. Ang isa pang oras ng panalangin ang nagresulta sa pagpili ng mga alagad. Si Jesus ay pinangunahan ng isang hindi nakikitang kamay. The Son can do nothing of himself, but what he said the Father do. John 5:19. Sa parehong kabanata, sinabi niya, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge. Ang puso ni Jesus ay espiritual. Ang puso ng sangkatauhan. Ang ating mga puso ay parang napakalayo mula sa Kanya. Siya ay dalisay. Tayo ay sakim. Di ba? Yun ang puso ng tao, ng sangkatauhan. Siya ay mapayapa. Tayo ay mapag-alala. Siya ay may layunin. Tayo ay natataliwas. Siya ay kaya-aya. Tayo ay irritable. Siya ay espiritual. Tayo ay makalupa. Ang distansya sa pagitan ng ating mga puso
at kanyang puso ay parang napakalaki. Paano tayo makakaasa na magkaroon ng puso ni Jesus? Handa ka ba para sa isang sorpresa, kaibigan? Sa katunayan, ay mayroon ka na. Mayroon ka ng puso ni Kristo, kaibigan. Bakit ka tumitingin sa akin ng ganyan? Lulukuhin ba kita? Kung ikaw ay na kay Kristo na kaibigan, sa ibang salita, kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na ang puso ni Kristo. Isa sa mga pinakadakila ngunit hindi napagtantong pangako ng Diyos ay ito. Kung iyon ang ibinigay ang iyong buhay kay Jesus, kaibigan, o ikaw ay nagsisisi na at tinanggap siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibinigay na ni Jesus ang kanyang sarili sa iyo, kaibigan. Ginawa na niyang tahanan ang iyong puso. Sakto ang pagkasabi nito ni Apostol Pablo, Christ liveth in me. Ang Galatians 2:20. Uulitin ko, kaibigan. Kung iyon nang ibinigay ang iyong buhay kay Jesus, o ikaw ay nagsisisi na at tinanggap siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibinigay na ni Jesus ang kanyang sarili sa iyo. Pumasok na siya ang handa ng baguhin ka sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Sinabi pa ni Apostol Pablo, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Kung ako'y mayroon ng pag-iisip ni Jesus, bakit kung mag-isip ako ay parang ako pa rin? Kung ako'y mayroon ng puso ni Jesus, bakit mayroon pa rin akong mga katangian ni Max? Kung si Jesus ay nananana sa akin, bakit naiinis pa rin ako sa trapiko? Isang bahagi ng sagot ay nilalarawan sa isang kwento tungkol sa isang ginang na may maliit na bahay sa may dalampasigan sa Ireland. Noong panahong wala pang kuryente, siya ay mayaman, ngunit matipid din. Nagulat ngayon ng mga tao nang magpasya siya na maging kasama sa mga unang tao na magkaroon ng kuryente sa bahay. Ilang mga linggo pagkatapos ng pagpapakabit niya, isang tagabasa ng metro ang nagpakita sa kanyang pintuan. Tinanong nito siya kung maayos naman ang pagana ng kanyang kuryente. At tiniyak niyang maayos ito. Nag-isip ako kung maaari kang magpaliwanag ng isang bagay sa akin. Sabi nito, ipinapakita ng metro mo na halos wala ka namang na ginagamit na kuryente. Gumamit ka ba ng kuryente? Siyempre, tugon niya. Tuwing gabi, kapag palubog na ang araw, binubuksan ko ang liwanag para masindihan ko ang mga kandila. Pagkatapos ay pinapatay ko rin. The God of the impossible. Mayroon siyang kapangyarihan, ngunit hindi niya ginagamit. Nakakonekta ang kanyang bahay,
ngunit hindi nagbago. Hindi ba tayo gumagawa ng parehong pagkakamali? Tayo rin. Naligtas na ang ating mga kaluluwa, ngunit ang puso ay hindi nagbabago. Ang konektado, ngunit hindi pa nagbabago. Nagtiwala kay Kristo para sa kaligtasan, ngunit nilalabanan ang pagpapanibago. Paminsan-minsan, nating binubuksan ang liwanag. Ngunit, madalas ay nakokontento na tayo sa mga anino. Ano ang mangyayari kapag iniwan nating nakabukas ang liwanag? Ano ang mangyayari kapag hindi lamang natin ito binubuksan, kundi nabuhay pa tayo sa liwanag? Anong mga pagbabago ang mangyayari kung gagawin nating manahan sa kaliwanagan ni Kristo? Walang duda. Mataas ang mga plano ng Diyos para sa akin o para sa atin, mga kaibigan. Ang siyang nagligtas sa iyong kaluluwa ay nais ring gawing bago ang iyong puso. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Romans 8:29. And ye have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Colossians 3:10. Handa ang Diyos na baguhin tayo tungo sa wangis ng tagapagligtas. Tatanggapin ba natin ang alok na ito, mga kaibigan? Narito ang aking mungkahi. Isipin natin kung ano ang ibig sabihin na maging tulad ni Jesus. Tingnan natin ng matagal ang puso ni Kristo. Gumugol tayo ng panahon na binubulay-bulay ang kanyang kasidhian, kanyang pagiging malapit sa Ama, kanyang tuon, kanyang pagtitiis,